Muling pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng Diplomatic Corps para sa suportang ibinibigay nila sa pamahalaan. Ang detalye sa ginanap na Van d'Honneur sa Malacanang sa agenda report ni Pierre Pastor. Pambungad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang toast remarks na sa gitna ng global challenges ay marami pa ring dapat ipagpasalamat sa dumaang 2024. Ibinida niya ang mas malawak at matatag na ngayon na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa na nagbalik daw sa Pilipinas sa mapa. Pati na rin ang lumalago raw na ekonomiya na nananatiling isa sa pinakamalakas sa Asia. With prudent and transparent debt management, the Philippines scored the highest in debt transparency amongst 50 countries, surveyed by the Institute of International Finance in 2024. Ipinagmamalaki din ng Pangulo na bumaba ang unemployment rate sa bansa dahil sa malakas na labor market. Kaya naman daw pinararami ang infrastructure investment, pinadadali ang pagnenegosyo sa bansa at pinalalakas ang national competitiveness para mas maraming negosyante pa ang pumasok at bumilis ang economic growth. Nabanggit din ng Pangulo na tumatakbo ang Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa terminong 2027 to 2028. Nowhere is this best highlighted than in our unfaltering contribution to UN peacekeeping operations over the past 60 years, deploying over 14,000 troops in 21 UN peacekeeping operations and special political missions. I take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our UNSC bid, and we hope for your support when the time comes, when we are indeed sitting as a member of the Security Council. Sa tugon ni Papal Nuncio Archbishop Charles John Brown III sa mensahe ni Pangulong Marcos, sinabi niyang ikinagagalak niya ang taunang imbitasyon sa Diplomatic Corps mula sa First Couple para sa magandang pagsisimula ng bagong taon. For all of us, men and women serving in government and in diplomacy, our mission is to help guide the course of human events in a path that leads to peace, prosperity, and security for all. That is only possible when there's communication, the authentic and respectful exchange of ideas and proposals in continuous dialogue. At sa huli, pinamunuan ni Archbishop Brown ang tradisyonal na toast para sa Pangulo. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.